Hello mga kabibig! Welcome back sa ring bago YouTube channel ko, ang pinakamaingay YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na siya with evidence na kung ano itong bagong pasabog ni Senator Marcoleta, Rodante Marcoleta, na posibleng magsama-samang makukulong ang mga kongresistang pumirma sa impeachment case ni VP Sara. Ako, paano yan? Ang dami nilang makukulong. Kung maging totoo to, 215. Una si Sandro, panghuli si Martin Romualdez. Kasi ang Korte Suprema nanghingi na ng na oath na ng mga dokumento na nagpapatunay sa impeachment case ni VP Sara. Paano 'yan? Kung mapapatunayan ng Korte Suprema na minadali, na hindi hindi parang hokus-pokus lang talaga lahat. Kasi doon sinabi sa Korte Suprema, ibigay ang timeline kung saan naka-receive ang mga kongresista ng kopya ng impeachment ni VP Sara. Ang tanong, parang one day lang yata nangyaring pirmahan. So ito kabibigan, makinig tayo kay Rodante Marcoleta ng more information na kung posible kaya itong mangyari na makukulong itong mga kongresistang ito. Ang dami nilang makukulong. Naku po. Knowing Marcoleta, mga kabibig, di ba? May alam sa batas, ito na. Na mangyayari. Makukulong silang lahat yan pag nangyayari. Yan ang babala ni Senador Rodante Marcoleta sa mga congressman na pumirma pabor sa impeachment ni VP Sara na ngayon ay ipinagpapaliwanag ng Korte Suprema. The article of impeachment transmitted to the Senate, ito na yung tinansmit. Oo. Whether each of the members of the House of Representatives had time to peruse the charges and evidence before affixing their consent. Ano ibig sabihin yun? May panahon ba yun? Yung peruse, yung babasa niya yun. Makita niya yung mga ebidensya. Yun ang peruse. Proseso yun. Babasahin niya tapos nakalagay doon sa ganitong ganyan. Article 1. Ito yung charge. Kasi pito yan Titingnan niya ngayon, ano yung nakabackup na Yun ang perusal Yun pala kabibig. Pero ginawa nila iyon, one day lang yata or ilang oras lang yata, nakakuha na sila ng pirma. Remember, di ba si Congressman Gloria Macapagal Arroyo? Kasi sinabing may meeting daw, emergency meeting, ang House of Congress, pumunta si Macapagal Arroyo, ay biglang bumalik. Hindi pumunta sa hall para doon mag-meeting. Umalis agad si Gloria Macapagal Arroyo kasi alam niya na pirma-pirma na sa impeachment ni VP Sara. Yun pala ang dapat malaman ng Korte Suprema kung naka-receive ng kopya ang mga kongresista bago pumirma at binasa at tiningnan nila yung impeachment. Naku po. Paano niya nga gagawin? Wala nga siyang nakita, basta pinapirma lang. Pagkatapos siya kasi magsusubscribe, ito yung masakit. Ito yung pinakamabigat na mangyayari. Makukulong silang lahat yan pag nangyayari. Isipin mo, susumpakan gano'n. Hindi man maalam. Hindi sinabi mo na personal mong nalalaman na totoo lahat ito base sa mga ebidensyang kalakip nito. Hindi mo nakita yung article, hindi mo nakita yung ebidensya. Pagkatapos susumpa ka, huwag mong bibiruin ang proseso ng korte. Naku po. Nakukulong naman. Kung halimbawa nasa harap ka nandiyan, dyan lang, hindi ka makakaway, kukulong ka niya. Kukulong. Ganun pala yan. Pwede sabihin kasi ang alam ko po, pinirmahan ko din yung project ko Yung proyekto. Yung pinangako ko kaya nga yung mga kaibigan ko, alam mo na, medyo binibiro ko lang sila, pero birong natakot na. Sabi niya, bro, huwag mo naman akong bibiro. Hindi naman kasi ikaw binibiro ba kita? Natakot na. Ang mga kongresista, mga kabibig, kahit binibiro ni Senator Marcoleta, pero half-baked biro yun Kasi alam ni Senator Marcoleta kung ano ang batas. Paano naman yung ibang kongresista, lalo na yung mga representative na mga party list, kung pirma lang sila, hindi binasa yung articles of impeachment ni VP Sara kasi minamadali. Instant agad nakakuha ng 215. Meron pang humahabol ng mga pumirma. Diba? Ayaw mo ba kung on national TV nakaupo ka nung tinatanong kita? At alam nilang kaibigan kita?
Ayaw bang makita naman yung pagkakataon na yun? Sa buong buhay mo. Pribilehiyo yun, sir. Isip-isipin ko nakaupo ka doon, impeachment court, tinatanong kita. Buong Pilipinas. Tinatanong ni Senator Dante, magkaibigan yung dalawang yan eh. Maring kukunan ka pa ng litrato. Sabi niya, pre, huwag muna akong ginagawa. Pwede ba tigilan na natin ito? Yung mga ganyan eh. Kaya pala, hindi huwag mong palalampasin ka ako ang pagkakataon. Hindi naman ang iniisip mo dyan, sumikat ka, hindi yun. Yung pagkakataong maging bahagi ka ng isang monumental na proceeding na hindi araw-araw nangyayari sa kasaysayan ng bansa mo. Yung makatulong ka para sabihin mo yung totoo. Pagka naman tinanong mo ko na dati sinabi ko wala naman akong nakitang pinabasa. Pag tinanong mo kung ganyan, sinabi ko nabasa ko. Yun ang maganda ka ako. So yung ibang kongresista hindi talaga nagbabasa sa impeachment ni VP Sara. Hindi nagbabasa yung iba. Kasi sinabi, kaibigan ni Marcoleta, sinabi nang hindi siya nagbabasa, basta pirma lang siya ng pirma. Hala ka. Yung aminin mong nabasa mo. Dahil mamamatay ka uli. Huwag mo na akong isama dyan. Ano ba gusto mo nga akong mangyari? Huwag mo na nga akong isama, please. Yun. Hindi ka ako, kaibigan kita. Bilang Senator Judge ba, may kapangyarihan ka? In case lang, sir, na may trial na, natuloy. Halimbawa lang. Kaya nga patawag ng mga ganyan. Mga congressman, halimbawa, yung mga witness. Bakit hindi? 215. Tumawag lang kayo ng 10, halimbawa. Bakit hindi? Pwede. Oo nga, judge na pala. Isa-subpoena. Sila yung complainants eh. Complainant ka. Ayaw mong tanungin ka, mapagtibay yung complaint mo para makita ng buong Pilipinas na talagang nagtutotoo ito. Talagang ngayon, idideklara niya ang katotohanan ng kanyang naalaman nung binasa niya o hindi niya nabasa o nagkukunwari siyang binasa niya. Hindi binasa o nagkukunwaring binasa. Tatlo lang yun di ba? So may karapatan pala ang mga senador na ipapatawag itong 215 congressman na pumirma. O dapat yung mga congressman, kung matuloy yung impeachment, dapat mag-memorize na kayo ng mga script nyo. Magtawag na kayo ng mga lawyers ninyo. Magpa-briefing na kayo kung ano ang pwedeng isagot nyo. Well, Marcoleta knows everything. Baka ma-shoot ka ni Marcoleta. Sabihin, talaga, nabasa mo? Sabi mo nga one time, sa akin nag-usap tayo na hindi mo binasa, nabasa mo. Shoot sa banga talaga. Nabasa niya, ngunit hindi niya naintindihan. Mabigat. Nabasa niya, ngunit ibang kanyang pagkakaintindi. Alalahanin po ninyo, ang gagawin pong proceeding na yan, kung matutuloy man o hindi, tatanggalin po ninyo ang pangalawang pinakamataas na leader ng ating bansa. Na opisyal ng ating bansa. Bakit po siya nalagay sa puder na pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa? Sapagkat siya'y binigyan ng mandato ng mamamayan. Importante po yun. Hindi basta-basta po nawawala yun. Kaya nga impeachment. Pagkatapos bibiruin mo yung proseso ng impeachment, sinabi mo, nabasa mo. Sinabi mo, nakita mo yung mga dokumentong kalakip dun sa mga articles of impeachment. At sumumpa ka pa. Na base sa personal mong kaalaman, talagang binasa mo talaga. Hindi mo pala nakita. Ang sinabi ko sa amin, approve po ang budget ko pampagawa ng ospital sa distrito ko. Kaya pinirmahan ko po agad. Gagawin na po yung ospital. Baka hindi mo niya pinirma niya, hindi mo gagawa yung ospital mo sa distrito mo. Napakaganda na sabot niya, di ba? Hindi patay yung article. Palagay ko, makukulong kayo lahat. Baka dahil dyan, wala nang gustong ituloy itong impeachment. Pwede naman akong pag nalaman, halimbawa, 10 yung 10 ipapatawag niyo. Naman ang masama kung magbubako. Hindi, wag na ako. Siguro yung iba na lang. Mr. President, I move na ipakulong po na. May magagawa. Sinungalingan Dito makikita kung paano nila sasagutin. Alam ko dito pa lang magkakaproblema na yan. Alam ni Marcoleta lahat ng galaw sa Kongreso. So,
Naku, sino kaya mag-move no na ipagkulong ang mga kongresista? Na kung paano yan? Kung paano sila magsasubmit. Ang una lang gagawin, gagawa ng motion. We are asking for additional period within which to reply to your notice, Your Honor. Delaying. Katapos na naman, humingi na ng another 15 days. Nung maglalaps na yung another 15 days, magmo-motion na naman. Considering, sabi niya, the voluminous documents that we need to transmit to the good office, to the court. Your Honor, sabi niya, we are constrained to ask for the last time a period of 1 year. Nako. Within which to reply. Yan naman sinasabi ko Kasi sa'yo. nga naman, 250 nga naman yan, napakadaming dokumento. Mga kababayan, hindi po kami nagbibiro sa sinasabi. Maaaring mangyari po ito. Depende po sa kanilang paraan at sa kanilang sure na sagutin po itong notice ng Korte Suprema. Yon pala, kabibig. Yon, may paglilinaw na si Rodante Marcoleta. Aray ko po, totoo bang makukulong silang lahat? Wow, kulong is the key. Posible, mga kabibig. Marco, ikulong na yan. Yes, makukulong silang lahat na pumirma dahil hindi nila maintindihan ang kanilang pinirmahan dahil sa 150 million na pabuya ni Tambaluslos. Totoo, ang tanong, mangyayari ba? Posibleng mangyayari yan. Posible talaga. Lalo na ngayon na dinidiscuss ni Marcoleta ang posibleng mangyayari. Kung ako yung yung kongresista, talagang kinakabahan ako ngayon. 'Di ba, mga kabibig? So, yun lang, mga kabibig, ang ating latest lebak-lebak for today. Maghintay tayo kung sinong makukulong or merong bang makukulong. Ang malaking tanong, matutuloy ba ang impeachment trial ni VP Sara? Kasi kung matutuloy yan, nako, ang daming makukulong. Ilan mo kabibig, don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!